Ang pag-uusapan naman natin ngayon guys, no, tungkol naman sa pagiging authentic or authenticity in Tagalog, no? Pagiging totoo or pagiging tunay, no? So, ibig sabihin, dapat ay kung ikaw ay authentic, no, ang ibig sabihin ay ikaw ay maging totoo ka kung ano man yung mga iniisip mo, kung ano man yung nararamdaman mo sa ibang tao, or kung ano man yung mga ikinikilos mo, no, dapat ay magiging totoo ka sa mga tao, no, kasi napakahalaga talaga na tayo ay namumuhay sa katotohanan, no, para magiging masaya tayo or magkaroon ng fulfillment ang sarili natin, magkaroon ng fulfillment ang buhay natin, at saka ang pagiging authentic din ay ito ay nakakapagbigay sa atin ng high self-esteem, no? Makakapagbigay siya ng mataas na pagpapahalaga natin sa sarili natin kapag tayo ay isang tao na authentic, no? Pero taliwas yan sa mga nangyayari sa mundo natin ngayon, no? Alam naman natin na sa mundong ginagalawan natin ngayon ay marami na ang mga tao na double face, di ba? Kumbaga, marami ng mga tao ang mapagpanggap, marami ng mga tao ang mapagkunwari, no? Hindi nila pinapakita ang tunay na sila, no? Nagpapanggap sila sa ibang katauhan, no? Nagpapanggap sila na sila ay mabait, nagpapanggap yung iba na sila ay mayaman, nagpapanggap sila na sila ay mabuting tao, pero sa likod ng pagpapanggap nila na yan ay may nakatagong lihim pala sa pagkatao nila, di ba? Bakit nila ginagawa yan? Kasi nga ang mga tao ngayon ay mga people pleaser, no? Mas pinapahalagahan nila yung opinion ng ibang tao, mas pinapahalagahan nila ang sasabihin ng ibang tao sa kanila, no? Kaysa yung sasabihin ng Diyos sa kanila, kaysa yung kung ano yung mararamdaman ng Diyos sa kanila, no? Mas pinapahalagahan nila yung, mas iniintindi ba nila yung sasabihin sa kanila ng ibang tao, no? Ganun na ang kalakaran ngayon, ganun talaga ang reality ngayon, no? Yung mga tao ay mga people pleaser, kaya ang ginagawa nila, no? Itinatago nila ang tunay na pagkatao nila, nagpapanggap sila, nagkukunwari sila para magustuhan sila ng mga tao, para i-accept sila ng mga tao, di ba? Lalo na sa social media, no, maraming mapagkunwari diyan para sila ay magustuhan ng tao, para sila ay makakuha ng atensyon mula sa mga tao. Ang ginagawa nila, pinipeke nila yung sarili nila, no? Pinipeke nila yung mukha nila, pinipeke nila yung ugali nila, yung ginagawa nila, pinipeke nila, no? Lahat na lang, no? Fake na ang pinapakita ng mga tao. Kaya sa panahon natin ngayon, hindi na natin alam kung sino yung totoong tao or kung sino yung hindi, no? Pero anong sabi ng Bible tungkol sa mga mapagkunwari na to, no? Anong sabi dito sa Luke chapter 12, no? Jesus said, "You can keep your true self hidden forever. Before long, you will be exposed. You can't hide behind on religious mask forever. Sooner or later, the mask will slip and your true face will be known." Diba? Ibig sabihin, sabi ni Jesus Christ dito ay hindi natin maitatago ng panghabang buhay yung tunay na pagkatao natin, no? Kung tayo man ay nagpapanggap, kung tayo man ay nagkukunwari na, di ba, itinatago natin yung tunay na pagkatao natin sa pamamagitan ng pagiging religious natin. Halimbawa, simba tayo ng simba. Halimbawa, gumagawa tayo ng mga kingdom works ni God. Pero sa likod ng pagiging religious natin ay iba pala yung katauhan natin, no? Kaysa pinapakita natin sa tao. Yung nararamdaman natin, iba pala kaysa doon sa mga ginagawa natin na pinapakita natin sa tao, no? Anong sabi ni Jesus Christ dito, no? Hindi natin maitatago ng panghabang buhay yung totoong katauhan natin dahil mai-expose din tayo, no? Kung ano man yung sikreto natin, mabubulgar at mabubulgar yan. Kung ikaw ay nagpapanggap man, nagkukunwari ka lang na religious ka, nagkukunwari ka lang na mabuting tao ka, mai-expose ka din, malalantad ka din sa lahat ng tao na ikaw ay nagkukunwari lang, kung nagtatago ka lang sa pagiging religious mo, no? Yan ang ibig sabihin nitong Bible verse na ito, no? Dahil makikita din ng tao kung sino ka, kung ano ang totoong ikaw, kung ano ang totoong ugali mo. 'Di ba? Makikita din ng tao yan. Kaya napakahalaga talaga na mamumuhay tayo sa katotohanan para wala tayong iisipin or wala tayong alalahanin na baka tayo ay mabulgar or baka tayo ay mahuli ng tao sa kasinungalingan or sa pagpapanggap natin, no? At saka anong sabi dito sa Ephesians chapter 4 verse 25, no? "Therefore, each of you must put off falsehood and speak truthfully to your neighbor, for we are all members of one body." Sabi dito, dapat daw ang bawat isa sa atin ay tanggalin na natin yung kasinungalingan natin, di ba? Magsabi daw tayo ng katotohanan sa kapwa natin, no? Kasi tayo ay
members of one body, magkakapatid tayong lahat, di ba? Galing tayo sa Diyos. Si God ang nag-form sa atin sa womb ng mga nanay natin, kaya galing tayo sa iisang katawan, galing tayo sa Diyos, kaya magkakapatid tayong lahat. Dapat ay huwag nating pagsisinungalingan ang kapwa natin, magsabi tayo ng katotohanan, no? Huwag tayong magpanggap. At saka, anong sabi dito sa Colossians chapter 3 verse 23 to 24, no? Whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human masters, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ you are serving, di ba? Ang nakasaad dito, dapat daw sa lahat ng ginagawa natin ay gawin natin ito ng buong puso, no? Gawin natin ito as tayo ay nagtatrabaho para sa Diyos, no? Ginagawa natin yung mga ginagawa natin para kay God, hindi daw para sa tao, no? Gawin natin yung mga ginagawa natin para ma-please natin si God, para makuha natin ang atensyon ni God, makuha natin ang loob ni God, no? Hindi yung ang intensyon natin para ma-please natin ang mga tao, no? Dahil hindi mahalaga na ma-please natin ang mga tao, hindi mahalaga na makuha natin ang loob ng mga tao. Ang mahalaga si God, di ba? Makuha natin ang atensyon, makuha natin ang kalooban ni God. Kapag ginawa daw natin ito, no? Makakatanggap daw tayo ng reward mula sa Diyos, di ba? Yung inheritance, ano nga ba yung inheritance na promise ni God sa atin? Eternal life, di ba? Kapag tayo gumawa ng mga bagay sa mundong ito ng buong puso, gumawa tayo ng kabutihan para ma-please natin ang Panginoon, sigurado ang reward natin ay yung eternal life, ang inheritance natin doon sa heaven, no? At saka anong sabi dito sa James chapter 1 verse 22 naman, do not merely listen to the word and so deceive yourself. Do what it says, meaning, wag lang daw tayong hearers ng mga words ni God, di ba? Kung tayo man, narinig natin yung mga words ni God sa scripture niya, wag lang daw tayong tagapakinig lang, kung hindi, dapat tayo daw ay mga doers, gawin natin, i-apply natin sa mga sarili natin, i-apply natin sa buhay natin yung mga salita ng Diyos, di ba? Maging doers tayo ng mga salita ng Diyos, kung ano man yung sinasabi sa Bible, yun ang gawin natin, di ba? Sinasabi sa Bible na huwag tayong magsinungaling kasi nga, di ba, ang nakasaad dapat maging authentic tayo, no? Kasi kapag authentic tayo, ibig sabihin, hindi tayo sinungaling, hindi tayo mapagpanggap, di ba? Hindi plastic, kumbaga. Tayo ay totoong tao, di ba? Yun ang mahalaga, totoong tao tayo, walang kasinungalingan sa pagkatao natin, no? At saka anong sabi dito sa Galatians chapter 1 verse 10 naman, no? Am I now trying to win the approval of human being or of God? Or am I trying to please people? If I were still trying to please people, I would not a servant of Christ, di ba? Meaning, kung totoong followers tayo ni Jesus Christ, no? Dapat ay, ang hangarin natin ay yung mapiplease natin si God, di ba? Yung hangarin natin, dapat ay makuha natin ang atensyon ni God, makuha natin ang kalooban ng Diyos, no? Kaysa daw makuha natin yung approval or makuha natin yung atensyon ng ibang tao, no? Kasi tulad nga ng sinabi ko, walang halaga yung sasabihin ng ibang tao. Hindi mahalaga kung ano yung tingin ng tao sa iyo, hindi mahalaga kung ano sasabihin ng tao sa iyo. Hindi mahalaga ang opinyon ng ibang tao, mahalaga ang opinyon ng Diyos, mas mahalaga yung sasabihin ni God sa atin. Si God ang mas mahalaga na intindihin natin, hindi yung mga tao, di ba? Kasi ang mga tao na yan, tulad ng sinabi ko, hindi yan ang magbibigay ng kaligtasan sa atin, hindi tayo maliligtas ng mga tao na yan. Kaya ang intindihin natin si God, kasi si God lang ang makakapagligtas sa atin, si God lang ang makakapagbigay ng kaligtasan sa atin, no? Kaya sana, no, baguhin na natin yung mindset natin na kadalasan sa atin mga people pleaser. Kadalasan sa atin mas iniintindi natin ang sasabihin ng ibang tao. Kadalasan sa atin, no, kaya tayo namimiki ng personality natin, kaya tayo nagkukunwari or nagpapanggap kasi gusto natin i-accept tayo ng mga tao, gusto natin ay makuha natin yung loob ng mga tao, no? Baguhin na natin yung ganyang mindset natin, no? Ang intindihin natin ay yung i-accept tayo ni God doon sa heaven, di ba? Ang intindihin natin, ma-please natin si God, makuha natin ang atensyon ni God para mapagkalooban niya tayo ng inheritance doon sa kaharian niya. Sana gumising na tayo sa katotohanan, tayo na mga people pleaser.
tayo na mas iniintindi pa yung sasabihin ng ibang tao kaysa sasabihin ng Diyos, magbago na tayo, magbago na kayo. Baguhin nyo na yung mindset nyo na yan dahil hindi yan makakatulong sa inyo para magkaroon kayo ng kaligtasan, di ba? At saka anong sabi dito sa John chapter 8 verse 32, then you will know the truth and the truth will set you free, di ba? Nakasaad nga dito na mahalaga talaga na namumuhay tayo sa katotohanan, no? Kasi ang katotohanan daw ay yan ang magpapalaya sa atin, di ba? Mamuhay tayo sa katotohanan ng salita ng Diyos. Yung maging aware tayo, no? Magising na tayo sa katotohanan. Yung salita ng Diyos, i-apply natin sa mga buhay natin para palayain tayo ng katotohanan na ito, no? Kaya dapat talaga, yun talaga ang mahalaga na namumuhay tayo sa katotohanan. Huwag tayo na mamumuhay sa kabaloktutan ng salita ng Diyos, no? Or bakit nga ba kailangang maging tunay at maging totoo tayo, no? Ano ang kahalagahan ng pagiging authentic or ano ang kahalagahan ng authenticity na to, no? Number 1 na talaga dyan, guys, no? Makakabuild tayo ng mga genuine na relationships, mga totoo na relationships, hindi lamang when it comes to love life, kundi makakabuild tayo ng mga genuine at saka mga real relationships sa mga kaibigan natin, sa kapwa natin, di ba? Or sa pamilya natin. Kasi kung totoong tao tayo, marami ang magtitiwala sa atin, no? Maraming makikipagkaibigan sa atin kasi alam nila totoong tao tayo, hindi tayo nagpapanggap. So, pagkatiwalaan nila tayo kasi tunay tayo, totoo tayo, wala silang takot na baka mamaya ay peke yung pinapakita mong ugali sa kanila, baka mamaya ay ikaw pa yung maging dahilan para sa kasiraan nila. Wala silang mga ganong alalahanin kasi alam nila sa sarili nila na totoong tao ka, kung ano yung pinapakita mo sa kanila, ikaw na yun eh. Wala nang bahid ng ang kasinungalingan yun eh kasi pinakita mo na sa kanila kung ano ka, kaya magtitiwala sila sa iyo, no? At saka, sa pamamagitan ng pagiging authentic natin, ito ay nakaka-improve siya ng mental health, di ba? Kasi tulad ng sinabi ko, kapag ikaw ay totoong tao, kapag ikaw ay tunay, wala ka nang magiging alalahanin na baka mamaya mabulgar pa ng tao yung kasinungalingan mo or malaman pa ng tao yung pagpapanggap or pagkukunwari mo kasi inilabas mo na sa kanila lahat, di ba? Ipinakita mo na sa kanila kung ano ka, kung sino ka, kaya wala ka nang ganong alalahanin, kaya magkaroon ka ngayon ng kapayapaan ng isipan, no? Mai-improve mo yung iyong mental health at saka sa pamamagitan ng pagiging authentic mo, ito ay makakapag-boost ng self-esteem mo, no? Tataas yung pagpapahalaga mo sa sarili mo kapag ikaw ay authentic, di ba? At saka sa pamamagitan naman ng pagiging authentic mo, halimbawa, ikaw ay leader ng community nyo, leader sa trabaho nyo, kung saan man yan, or leader ka ng, di ba, mga leader ng bansa natin, leader ng mga barangay, or kung ano man yan, basta kung ikaw ay namumuno, kung ikaw ay leader, mahalaga talaga na may ganito kang pag-uugali, no? Mahalaga talaga na ikaw ay authentic, ikaw ay tunay kasi nga ang mga leader ay ginagawang ehemplo or ginagawang model yan, di ba? Pinapamarisan sila ng mga tao kaya talagang napakahalaga na ang mga leader natin ay authentic para maganda yung influensya na iiwanan nila sa mga tao, no? Kasi nga kapag leader ka, ginagawa kang huwaran o ginagawa kang model ng mga tao, ginagaya ka ng mga tao, no? Kaya talagang mahalaga na dapat ang mga leader natin ay authentic para maganda ang influensya na maisi-share nila sa mga tao or maiiwanan nila sa mga tao, no? At saka, ang pagiging authentic din ay tutulungan ka nito para ikaw ay maging proactive, no? Para ikaw ay magiging aktibo ka, no? Magiging mabilis ka sa pagkilos or sa pagtugon ng mga sitwasyon nang wala ng pag-aatubili or wala ng pagdadalawang isip pa, wala ng pag-aaksaya ng oras, no? Di ba? Pag ikaw proactive ka or in Tagalog, maagap ka, no? Mabilis kang kumilos, no? Hindi pa nangyayari, nagawan mo na ng aksyon, nagawan mo na ng solusyon, no? Hindi pa nangyayari yung problema, nagawan mo na ng solusyon kasi ikaw ay proactive, kasi ikaw ay authentic, ikaw ay may taglay na authenticity, di ba? At saka, sa pagiging naman, authentic, ito ay nakakapag-boost ng confidence mo, di ba? Magiging confident ka sa sarili mo kasi tulad nga ng sinabi ko, pag authentic ka, naipakita mo na sa lahat ng tao kung sino ka, pinakita mo na sa kanila yung tunay na pag-uugali mo, pinakita mo na sa kanila yung tunay na pagkatao mo. Wala nang filter sa pag-uugali mo, wala nakita na lang lahat ng tao, kaya
may tiwala ka ngayon, magiging mataas ang tiwala mo sa sarili mo ngayon dahil naipakita mo na sa tao kung sino ka. Hindi ka nagpanggap, hindi ka nagkukunwari, no? Kaya tataas ang self-confidence mo. At saka, paano nga ba tayo maging authentic, guys, no? Ano nga ba yung dapat nating gawin para tayo ay maging authentic or para tayo ay maging totoong tao, no? Dapat ay maging honest tayo, no? Ipakita natin sa mga tao kung halimbawa, may iniisip ka, i-share mo sa kanila kung ano yung totoong laman ng isip mo, 'di ba? Ipakita mo sa mga tao, ipaalam mo sa kanila kung ano yung nasa isip mo or kung ano yung opinion mo at saka sa pag-uugali mo naman. Ipakita mo sa tao na halimbawa kung ano yung nararamdaman mo, ipakita mo, wag kang magpanggap, i-show mo sa kanila kung ano yung totoong laman ng puso mo, pero in a good way, hindi at saka kung ano yung kinikilos mo, naka-align sa salita mo, naka-align siya sa iniisip mo, no? Yun ang mahalaga. Kung ano yung ikinikilos mo, nakahanay sa sinasabi mo or nakahanay siya sa mga iniisip mo, yun ang totoong authentic na tao, no? At saka, dapat ay, halimbawa, may ginawa tayong aksyon, may ginawa tayong pagkakamali, no? I-accept natin yung pagkakamali natin, di ba? Yung responsibility ng aksyon natin na yun, no? I-take natin sa sarili natin, huwag nating i-blame sa ibang tao, no? Tayo ang gumawa ng pagkakamali, tayo ang gumawa ng kasalanan. Tanggapin natin yan sa sarili natin, di ba? Tanggapin natin kung ano yung magiging hatol sa atin, anong magiging parusa sa atin. Kaysa naman, mang-blame ka pa ng ibang tao, di ba? Kasi ang mga narcissist, ganun ang ugali nila. Sila ang gumawa ng kasalanan, i-blame nila sa ibang tao, no? Dinadrag down nila yung iba, wag tayong ganun. Kung tayo ay may pagkakamali, i-accept natin yan sa sarili natin, i-take natin yung responsibility ng pagkakamali natin. Hindi natin dapat i-blame sa ibang mga tao. Yan ang tunay na authentic na tao. At saka, dapat ay maging totoo tayo sa sarili natin, no? Huwag tayong magpapanggap kung ano tayo. Halimbawa, yung ano lang yung mga kakayahan natin. Yun lang yung sasabihin natin sa tao, yung ipapakita natin sa tao. Huwag na tayong magpapanggap na tayo ay ganito, ganyan, di ba? Katulad ng iba, nagpapanggap sila, no? Halimbawa ay may mga gusto silang tao na ano, no, yung mga tao ba na mga high ranking na mga tao, no, sila nagpapanggap din sila na sila ay mayaman, nagpapanggap din sila na sila ay successful na tao para makuha nila yung loob ng ibang mga tao, no, makuha nila yung atensyon ng ibang tao, mapagpanggap sila. Dapat ay huwag tayong ganun. I-show natin sa iba kung sino tayo, ipakita natin kung sinong totoong tayo. Tapos ipakita natin kung ano yung tunay na personality natin, di ba? Sa personality natin, yung iba, para lang magustuhan sila ng ibang tao, para lang sa makuha nila yung atensyon ng tao, or para lang makakuha sila ng compliment sa ibang tao, no? Kung anong nilalagay nila sa mukha nila na grabe ng kung anong mga foundation na yung pinapatong-patong sa mukha nila para magmukha lang silang maganda. Kung anong mga concealer na yung itinatakip nila sa mukha nila para magmukha na silang makinis, no? Para lang i-accept sila ng lipunan, i-accept sila ng mga tao, no? Huwag dapat ganun, i-show nyo kung ano yung tunay na itsura nyo, kung ano yung tunay na personality nyo, pakita nyo, be proud of your skin, be proud of your true face, di ba? Maging proud tayo sa personality natin, di ba? Kung sino tayo, kung ano totoo na itsura natin, ipakita natin sa tao yan na walang halong filter, walang halong pagkukunwari para halimbawa, makita man tayo ng tao na hindi na kuntudo concealer, hindi na tayo kuntudo makeup, kuntudo foundation dyan, makita na ng tao yan. Hindi sila magulat, di ba? Hindi magtaka yung mga tao kung bakit iba yung pinapakita mo sa, halimbawa, sa mga social media mo, sa mga post mo, iba yung pinapakita mo kaysa totoong ikaw sa may filter pala yung pinapakita mo sa tao. Tapos, in reality pala, iba yung itsura mo, di ba? Parang double face ka, namumuhay ka sa pagiging double face mo, no? Kaya, mahalaga na ipakita na natin yung totoong tayo, kung ano yung tunay natin na pagkatao, no? Ipakita natin, huwag nating intindihin niya ang opinion ng ibang tao sa atin kasi nga ang mahalaga, yung opinion ni God sa atin, yung sasabihin ni God, di ba? Ayaw ni God na tayo ay magkukunwari, ayaw ni God na tayo ay magpapanggap dahil ang pagpapanggap na yan ay nabibilong yan sa pagiging liar, di ba? Kasalanan sa Diyos yan. Pagiging sinungaling yan kasi nga nagpapanggap ka, hindi mo nilalabas sa tao yung tunay na ikaw kung hindi ikaw ay nagsisinungaling sa mga tao, di ba? Dapat ay wag nating ugaliin yan kasi hindi yan kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, no? Kaya tayo na mapagpanggap,
Tayo na mapagkunwari, no? Sana kung tayo ay nanatili pa rin sa pagsusuot ng maskara, no? Para ay ma-please yung mga tao, para ay i-accept tayo ng lipunan or para itanggapin tayo ng mga tao, no? Sana baguhin na natin yung mindset natin na yan. Kasi mas masarap mamuhay sa katotohanan, no? Kasi nga ang nakasulat, the truth will set you free. Ang katotohanan ay siyang magpapalaya sa atin. Kaya sana ngayon palang palayain na natin yung sarili natin sa pamamagitan ng pamumuhay natin sa katotohanan. Ipakita natin sa mga tao, ipakita natin sa mundo kung sino tayo, kung ano lang yung kaya nating gawin, kung ano yung tunay na pagkatao natin. No? Huwag tayong matakot na makita ng mundo yung totoong tayo, no? Mas matakot tayo sa Diyos, di ba? Kasi nga kasalanan sa Diyos yung pagpapanggap, mas matakot tayo sa Diyos kung ano yung magiging hatol ng Diyos sa atin kapag tayo ay mapagpanggap na taos. Kaya ngayon pa lang guys, no? Kung ito ay ugali nyo man ito, sana mabago nyo na yung mindset nyo na to guys. Maawa kayo sa sarili nyo, no? Sana mabago na yung mindset nyo na ito na kayo ay namumuhay sa pagiging double face ninyo, no? Sana magising na kayo sa katotohanan para kayo ay palalayain ang katotohanan na to. Hindi pa naman huli ang lahat, guys, no? Kung ito man ay gawain ninyo ngayon, sana matanggal nyo na ito sa sa sarili nyo, matanggal nyo na yung pagkukunwari at pagpapanggap nyo. Sana ma-realize natin yan habang maaga pa. Hindi pa naman huli ang lahat para makapagsisi tayo sa kasalanang ating nagawa. Magsisi na tayo ngayon, guys, no? Humingi na tayo ng tawad sa mga kasalanan nating nagawa at maging born again na tayo para ay magkaroon tayo ng inheritance doon sa heaven, yung inheritance na eternal life na promise ni God sa atin, no? Para doon ang punta natin sa kaharian ng Diyos balang araw. Kaya sana, guys, no? May natutunan kayo sa akin sa araw na to. Hanggang dito na lang yung aking video. Bye-bye and God bless you all. Bye-bye everyone!